Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Kasi kanina o kahapon. I think kanina. Merong live stream si former spokes attorney Harry Roque. At yung kanyang live stream medyo controversial. Ganun ang dating, guys. Controversial yung kanyang ni-live stream. Panoorin natin yung salient parts, no? Mahaba to 30 minutes to Pero kinuha ko na lang yung pinaka-salient parts kasi mga kochero, tingnan natin. Game. So, matapos po mabasura yung apilan natin itong taong 2023, pareho pa rin ang sinabi ng presidente. Hindi na tayo makipagtulungan. Our engagement with ICC is finished. Pero bakit po nabago? Siyempre po, nagkaroon ng resolution sa House. Pero parang yung paghain ng resolution, sang-ayon sa script na parang talagang nagbago ng isip ang Malacanang tungkol sa ICC. Kaya ngayon, ang huling binanggit ng presidente, kailangan natin pag-aralan yung pagbalik nga sa ICC. Well, ito po ang aking nakita na nalaman sa aking mga bubuit. Nakarating daw kay PBBM na kinakausap ni dating PRRD ang mga militar. Hindi ko alam kung anong topic na usapan nila, pero baka may kinalaman yung sinasabi ni Armed Forces Chief of Staff Browder na distab. So at that point, nagkaroon ng duda na baka nagdi-distab itong si FPRRD. At ito po, ang narinig ko sa bubuit ko iwan naman po itong aking bubuit. Yung mga same daw na mga military officials na kinausap di umano ni FPRRD ay nagsumbong din kay PBBM na kinausap sila. Uy! Ito po ang dahil. Wait! Siguro hindi ko to masyadong pinakinggan kanina kaya ngayon lang tumatak So yung mga mismong kinausap ni Digong ang lumapit kay PBBM. Don't you think that's a very damning piece of information? Kasi sinabi ni Harry Roque, ni Attorney Roque, sabi niya, A1 naman itong bubuit ko. So sabihin reliable. So dahil reliable, ang sinabi doon ng bubuit niya, ito. At ito po, ang narinig ko sa bubuit ko A1 naman po itong aking bubuit. Yung mga same daw na mga military officials na kinausap di umano ni FPRRD ay nagsumbong din kay PBBM na kinausap sila. Sorry guys Kasi kung yung nagsumbong sa'yo yung mga taong kinausap ni Digong. Mukhang that's quite it's a quite damning piece of information. Sana hindi na lang sinabi. Ito po ang dahilan daw kung bakit nabago ang ihip ng hangin. Nagkataon lang na nagkakaroon ng personalan si House Speaker at saka si VP Sara doon mga panahon nito dahil doon sa tambaluslos at saka doon sa confidential funds. Pero ang tingin ko kaya nanahimik na si PBBM sa confidential fund at hindi na dinipensahan ang sariling budget proposal niya. Kasi yung confidential fund naman ni VP nasa budget proposal ng Malacanang. Wala namang hiwalay na budget proposal ng Office of the Vice President. No? Ay dahil nakarating nga kay PBBM daw yung pag-uusap ni FPRRD sa mga militar. Ako sa tingin ko, talaga makikipag-usap ang presidente sa militar dahil mahal niya ang militar. Pero hindi former president. Dahil ang sinasabi naman palagi ni presidente, siya ay abogado, siya ay susunod sa batas. Okay? Hindi naman niya tinatago na hindi niya inendorso si PBBM, pero siya naman po ay palaging sumusunod sa batas. Yan po ang kanya. Malabo daw na distab kasi abogado daw si former president. Take note former president. At dahil abogado siya, mahal daw niya ang bayan. Tama ba? Tama ba? Parang, teka lang, ulitin natin. Let's break this down. Kasi, sige, pakinggan muna natin. I'll plead my case later pagkatapos natin pakinggan to. Confidential fund at hindi na dinipensahan ang sariling budget proposal niya.
Kasi yung confidential fund naman ni VP nasa budget proposal ng Malacanang. Wala namang hiwalay na budget proposal ng Office of the Vice President. No? Ay dahil nakarating nga kay PBBM daw yung pag-uusap ni FPIRD sa mga militar. Okay. Ako sa tingin ko, talaga makikipag-usap ang presidente sa militar dahil mahal niya ang militar. Okay. Pero hindi po dahil sa DSTAB. Dahil ang sinasabi naman palagi ni presidente, siya ay abogado. Siya ay susunod sa batas. Okay. Okay? Hindi naman niya tinatago na hindi niya inendorso si PBBM, pero siya naman po ay palaging sumusunod sa batas. Ayun. Okay. So yung argument is this. Kinausap daw ni Digong, ni former President Digong, ang mga former officials ng military. Yun yung kwento ha. Dahil doon, kinausap, ang nakarating daw kay presidente, nagma-mastermind ng destabilization si Digong. Ganun yung implication ng kwento ni Attorney Harry. Tapos, dahil nakarating yung destabilization plot, quote-unquote, kay presidente, yun daw yung naging dahilan kung bakit naging malabnaw yung kanyang suporta doon sa confidential funds. Okay. Tapos, ang sinabi ni Attorney Harry, bakit naman daw maniniwala sa destabilization? Mahal daw natural kakausapin daw ni former president ang militar kasi mahal niya ang militar. At dahil abogado siya, susunod daw siya sa batas. At wala naman daw nilabag na batas. Ganun ba yun? Lahat pa ng abogado sumusunod sa batas? Sorry kasi marami akong kilalang abogado na hindi. No, I want to be a lawyer someday, pero diba? Let's be real. Baka totoo na tayong lahat. Hindi naman lahat ng abogado santo. So ngayon, alam niyo kung bakit very damning yung unang sinabi ni Attorney Harry Roque na ang nagsumbong mismo kay presidente ay yung mga kinausap ni Digong? But very damning yun because of this. Because of this. Kasi ang mga nagsumbong kay presidente, according to former spokes Harry Roque, ang nagsumbong kay PBBM ay yung mga kinausap ni Digong. So, ibig sabihin, sila yung nakakaalam ng pinag-usapan. Hindi ba? Sila yung nakakaalam ng pinag-usapan. So, kung ang nakarating kay PBBM ay nagpaplano ng destabilization, baka yun talaga. Ganun lang maglaro ang utak ko Hindi ko sinasabing yun talaga ang ginawa ni Digong. Pero kung titignan ko yung kwento, parang doon yata talaga pupunta. Totoo bang nakikipag-usap si FPIRD? Totoo. Pero pinag-usapan ba nila ay DSTAB? Sa tingin ko po, hindi. Sa tingin mo? Pero sa tingin niya, hindi. Wala naman siya dun Tuloy natin. Di umano kay PBBM ay ang pinag-uusapan ay DSTAB. Samahan mo pa na biglang nagpulong si FPIRD kay President Xi. Wala namang espesyal sa pagpupulong na yan, kung hindi, magkaibigan talaga sila. Pero siguro napagtagni-tagni ni PBBM sa kanyang isipan, nakipag-usap sa China sa panahon na mainit ngayon ang relasyon sa China. Ginawa pang paranoid si Presidente. Pero mga chuwarwarwa na mga amboys, nako, anong pinag-usapan nila? Baka mamaya, nagsasabuatan na sila. Wait. Bago natin makalimutan yung DSTAB, hindi ako makamove on sa DSTAB na yan. So, eto ang kwento. Okay. Alam mo na, ikichismis lang naman din tayo dito Si FPRRD daw, kinausap ang militar. Si militar, nagsumbong kay PBBM. Ayon sa credible source, A1 source ni Attorney Harry Roque. Nagsumbong. Okay. Pagsumbong, ang sinumbong daw ng mga militar na to, meron daw DSTAB. Kasi, yun daw ang inisip ni Presidente. Hindi naman siguro mag-iisip si Presidente ng DSTAB kung hindi yun ang sinabi sa kanya. Di ba? Anyway, tuloy natin. According to Attorney Harry Roque, yun daw yung nakarating na kwento ng mga miyembro ng militar. Okay. Ngayon, sa palagay daw niya, wala naman daw destabilization plot. Sabi niya. Kasi abogado daw si former president. At dahil abogado siya, at hindi lang yun, naging piskal, naging congressman, naging mayor, naging lahat na ng posisyon. Kaya sabi ko kanina, baka susunod, Diyos na rin. Kasi lahat But anyway, dahil nga ganun, imposible naman daw. Dahil merong oath na dapat sumunod daw sa batas. Do you find it compelling? Sinabi niya, siya mismo nagsabi, hindi naman siguro. Hindi natin alam kung yun talaga ang pinag-usapan. Walang nakakaalam.
Hindi natin ma-verify yan hanggat di magsasalita yung mga nandoon. Pero I won't take this as gospel truth. Kasi maski mismo si Attorney Harry Roque, sinabi niya na maski siya, hindi siya sigurado dun sa distab. Sabi niya Biglang nagpulong si FPRRD kay President Xi. Wala namang espesyal sa pagpupulong na yan, kung hindi, magkaibigan talaga sila. Pero siguro napagtagni-tagni training dahil hindi lang siya abogado, piskal pa bago naging vice mayor, mayor, congressman at presidente. So, totoo bang nakikipag-usap si FPRRD? Totoo. Oh, game. Totoo daw ba na nakikipag-usap si FPRRD sa militar? Totoo daw, kinonfirm niya. Okay, tuloy natin. Pero pinag-usapan ba nila ID stab? Sa tingin ko po hindi. See? Sa tingin niya, hindi. Pero, sa sarili niyang salita, ang kwento niya, according daw sa kanyang A1 source, ang nakarating daw, ang nagsumbong daw kay Presidente ay yung same military personnel na kinausap ni the former President at ang sinabi daw ay distab. Ang gulo ng kwento, di ba? Pero alam nyo kasi mga kotsero, ito kasi yan, importante yung anggulo ng distab eh. Dito sa kwento ni Attorney Harry Roque. Papatapusin ko, malalaman nyo kung ba't importante yung anggulo ng distab. Pero ang nakarating di umano kay PBBM ay ang pinag-uusapan ay distab. Samahan mo pa na biglang nagpulong si FPRRD kay President Xi. Wala namang espesyal sa pagpupulong na yan, kung hindi, magkaibigan talaga sila. Pero siguro napagtagni-tagni ni PBBM sa kanyang isipan, nakipag-usap sa China sa panahon na mainit ngayon ang relasyon sa China. Merong mga tsuwarwarwa na mga amboys. Nako, anong pinag-usapan nila? Baka mamaya, nagsasabuatan na sila laban sa Amerika at laban sa atin. At finally, yung chismis na galing sa mga militar ng pag-uusap di umano ay distab. Diyan daw nabago. At diyan nagdesisyon daw ang PBBM mismo na makipagtulungan sa ICC ang chismis ng at dating ng pag-aralan kwento. ang pagbalik sa ICC. Sorry Hindi po pala si House Speaker ito. Sorry pero ang chismis ng kwento. This is it's very Christopher Min. For lack of a better term. It's very Christopher Min. Christopher Min. Kasi Christopher Min, kwento mga ng kaibigan, ganito. versus version lalaking version na Christopher Min daw. Kwento ng ganyan. Ito daw yung nakarating kay ganito. Hindi naman siguro. Sa palagay ko. Tapos na. Kanina o kahapon. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.